Good morning, friends. Pag-asa ang klan ng ating buhay. Ito po ang ating devotion sa umagang ito na matatagpuan sa Hebreo chapter 6 verses 18 to 19. Ito po ang sinasabi ng ating talata. May dalawang bagay na hindi nagbabago at imposibleng magsinungaling ang Diyos tungkol sa mga ito. Ito yung mga pangako niya at mga sumpa niya. Kaya tayo lumapit sa Diyos para maging ligtas. Malakas ang loob natin na umasa sa pangako na nasa harapan natin. Matibay at solid ang pag-asa natin ito. Parang angkla ng buhay natin. Tumatagos ang pag-asang ito sa kabila ng kurtina ng temple papasok sa Most Holy Place. Ito po ay sa Pinoy version ng Biblia. Mga kapatid, nasa first week at unang araw po tayo ng ating pagbubulay patungkol sa kagalakan at pag-asa bilang bahagi ng pagdiriwang natin ng Christian Education Month. Ang September po ay nakalagay sa kalendaryo ng simbahan natin na Christian Education Month. Kung kaya't napagpasyahan ng inyong ministerial team ng ating pang-araw-araw na pagbubulay ay nakasentro sa tema na Rejoice in Hope. Kaya halika kapatid, samahan niyo kami sa ating pagbubulay sa salita ng Diyos. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. My hope is built on nothing less. On Christ, the solid rock, I stand. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. In every rough and stormy gale, my anchor holds within the veil. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Not earth nor hell my soul can move. I rest upon unchanging love. I trust His righteous character, His counsel, promise, and His power. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground
is sinking sand. Ang gandang mensahe ng himno, di po ba? Sa ikalawang bahagi ng himno, makikita natin doon yung patungkol sa anchor or angkla. Si Jesus, ang Diyos, ang matibay na angkla natin. Ngayon, pansinin nga po natin yung ating mga binasang talata. Dito sa ating binasang talata, mga kapatid, makikita natin dito yung kahulugan ng pag-asa. Ang pag-asa ay hindi lamang isang simpleng salita. Ito ay isang malalim na damdamin at pananampalataya na nagpapaalala sa atin na mayroong mas magandang bukas na naghihintay. Sa mundo na punong-puno ng pagsubok at hamon, ang pag-asa ang siyang nagbibigay liwanag sa ating landas. Ang pag-asa ay parang angkla ng isang barko na nagtataguyod dito sa gitna ng malalakas na alon. Kahit gaano pa man kalakas ang bagyo, ang angkla ang nagtitiyak na hindi tayo malalayo sa ating layunin. Ang ating pag-asa, mga kapatid, ay sa Diyos. Sa Hebreo 6:18-19, sinasabi sa atin na ang ating pag-asa ay nakasalalay sa Diyos. At ito'y hindi nagkakamalit, hindi nagsisinungaling. Ang kanyang mga pangako ay matatag at tiyak. Sa mga panahon na kawalang katiyakan, tayo ay dapat lumapit sa Kanya at magtiwala sa Kanyang mga salita. Ang Diyos ay laging naririyan, kapatid, handang magbigay ng pag-asa sa mga taong naguguluhan. Sa ating mga talata, maliwanag na sinasabi na ang Diyos ay hindi maaring magsinungaling at ang Kanyang mga pangako makatitiyak tayo. Ang mga pangako ng Diyos ay matatag at tiyak. Sa mga panahon ng kawalang katiyakan, itong nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang salita. Ang mga pangako niya ay hindi nagbabago. Ang mga pangako niya ay hindi napapako. Kahit na mga sitwasyon sa ating buhay ay nagbabago. Dahil sa ang Diyos ay walang pagkakamali, maaari tayong umasa ng Kanyang mga plano para sa atin ay makakabuti. Anong sinasabi sa Jeremiah 29:11? Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa iyo, mga plano para sa iyong ikabubuti at hindi sa iyong kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at isang hinaharap. Mga kapatid, ang mga plano ng Diyos ay laging nakatuon sa ating kabutihan. Kaya ang ating pananampalataya dapat na nakaugat sa katapatan ng Diyos. Sa mga pagkakataong tayo ay nag-aalinlangan, balikan natin ang mga patutuo ng Kanyang kabutihan sa ating buhay. Ang mga pagkakataon na tayo ay naligtas, mga panalangin na sinagot, at mga himalang naranasan. Ito, mga kapatid, ang mga patunay ng Kanyang katapatan. Maraming taong nahaharap sa iba't ibang pagsubok. Sakit, problema sa pamilya, kawalan ng trabaho, at marami pang iba. Sa panahon ng pagsubok, madalas nating nakakalimutan ang mga pangako ng Diyos. Ngunit ito ang mga oras na dapat tayong lumapit sa Kanya ng may tiwala. Ang pag-asa ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon. Sa Roma 5:3-5, sinasabi na ang mga pagsubok ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay nagbubunga ng karakter. At ang karakter ay nagbubunga ng pag-asa na hindi nagdudulot ng kahihiyan. Sa mga pagkakataong ito, mga kapatid, ang pag-asa ang nagsisilbing ilaw na nagpapakita sa atin ng daan. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang mga pagsubok ay nagiging pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Naalala niyong kwento ni Job? Sa kabila ng lahat ng kanyang dinanas, nanatili siyang tapat sa Diyos. Ang kanyang pag-asa ay nagbigay sa kanya ng lakas upang patuloy na lumaban at umasa sa mas magandang kinabukasan. Bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang mga Kristiyano, bilang mga alagad, tayong lahat ay tinawag na maging tagapagdala ng pag-asa sa iba. Sa mga tao sa ating paligid na nawawalan ng pag-asa, tayo dapat maging ilaw na nagliliwanag.
ang ating mga testimonya at karanasan sa Diyos ay maaring maging inspirasyon para sa iba. Muli mga kapatid, ang ating pag-asa ay hindi nakabatay sa ating sariling kakayanan o sa mga pangyayari sa ating buhay, kundi sa Diyos na hindi nagkakamali at hindi nagsisinungaling. Manatili tayong matatag sa ating pananampalataya at patuloy na umasa. Sa bawat hakbang na ating buhay, tandaan natin na ang Diyos ay kasama natin at siyang ating tunay na angkla. Manalangin tayo na bigyan tayo ng Diyos ng lakas at katatagan upang tayo maging inspirasyon sa iba. Ang pag-asa din, mga kapatid, ang siyang nagbubuklod sa ating komunidad. Ang pag-asa ay hindi lamang isang personal na karanasan. Ito rin ay isang puwersa na nagbubuklod sa mga tao. Sa ating mga komunidad, ang pag-asa ay maaaring maging salamin ng pagmamahal, pagkakaisa at pagtutulungan. Bilang isang komunidad ng mga mananampalataya, tayo'y tinatawag na maging tagapagdala. Yes, tagapagdala ng pag-asa tulad ng sinabi ko kanina. Sa mga pagkakataong ang ating mga kapatid ay nahirapan, tayo dapat naroon upang magbigay ng suporta at pag-asa. Pinapakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa at salita. Alalahanin natin mga kapatid na ang pag-asa ay may kakayahang magbigay ng lakas sa maugnayan sa loob ng komunidad. Kapag ang mga tao ay nagkakaroon ng pag-asa, sila ay nagiging mas positibo at handang makipagtulungan. Ang tiwala sa isa't isa ay lumalago at ang mga individual na nagdadala ng pag-asa ay nagiging inspirasyon para sa iba. Tulad ng sinasabi sa Efeso 4:3, magsikap kayong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa pamamagitan ng tali ng kapayapaan. Ang komunidad na puno ng pag-asa ay nagiging matatag at hindi natitinag sa panahon ng pagsubok. Sa mga pagkakataong may krisis o hamon, ang pag-asa ang nagiging dahilan upang ang mga tao ay sama-samang kumilos at magtulungan. Ang mga proyektong pangkomunidad gaya ng pagtulong sa mga nangangailangan ay nagiging mas matagumpay dahil sa sama-samang pag-asa at determinasyon ng bawat isa. Sa mga pagkakataong ang isang tao ay nawawala ng pag-asa, ang komunidad ay may responsibilidad na maging tagapaghatid ng pag-asa sa pamamagitan ng mga simpleng gawain ng kabutihan tulad ng pagbisita sa mga may sakit, pagbibigay ng suporta sa mga nangangailangan, pagkakaroon ng pagtulong sa proyekto, tayo ay nagiging daluyan ng pag-asa. Anong sinasabi ng Galatia 6:2? Dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay tutuparin ninyo ang batas ni Kristo. Mga kapatid, kapag tayo ay maasa, tayo ay nagiging mas handa na magplano para sa hinaharap. Ang mga proyekto at inisyatiba na naglalayong mapaunlad ang komunidad ay nagiging posible dahil sa sama-samang pag-asa. Ang mga tao ay nagiging mas aktibo sa mga usaping panlipunan at nagiging bahagi ng mga solusyon sa mga problema. Ang mga kabataan halimbawa ay nagiging inspirasyon sa kanilang mga magulang at nakatatanda upang mangarap at umasa sa mas magandang bukas. Kung kaya't ang pag-asa ay dapat ipasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang mga nakakatanda ay may responsibilidad na magturo sa mga kabataan tungkol sa kahalagan ng pag-asa. Sa pamamagitan ng mga kwento, halimbawa at mga aral sa buhay, tayo ay nagiging gabay sa kanilang paglalakbay. Ang mga kabataan na lumalaki sa isang komunidad ng puno ng pag-asa ay magiging mga lider na may magandang pananaw sa inawa. Sa mga pagkakataong tayo ay nagkakaisa at nagtutulungan, ang pag-asa ay nagiging mas matibay at mas makapangyarihan. Kung kaya't tayo ay tinatawag na maging mga tagapagdala. Yes, muli at ulit-ulitin ko to. Tayo ay tinatawag upang maging tagapagdala ng pag-asa. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga kapwa at sa ating komunidad. Kung kaya't mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong maging ilaw at pag-asa sa isa't isa. At sa ating komunidad, tayo'y maging isang patunay na may pagmamahalan, may pagkakaisa sa kabila ng pagsubok. Diyos ng pag-asa,
Kayo ang siya naming angkla ng aming buhay sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga dalubyo sa buhay. Salamat po sapagkat sa inyong pagiging angkla, kami nagkakaroon ng pag-asa. At sa aming pagkakaroon ng pag-asa, nagkakaroon din kami ng kagalakan. Sapagkat alam namin na maaari naming harapin ang lahat ng mga pagsubok, maaari naming mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na aming haharapin. Salamat po. Salamat po. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Mga kapatid, kapag kayo ay nakaramdam ng mga blessing o nakatanggap ng blessing mula sa Panginoon sa pamamagitan ng ministries ng NACCMC at gusto nyong magbahagi ng mga blessing sa iyan sa simbahan at sa kanyang mga ministeryo, ito po ang bank account at GCash account ng simbahan. Sabi lang po ninyo kami kapag nagbigay kayo at nang ma-acknowledge namin kayo mabuti. Muli, salamat po. Maraming salamat po. Ako po si Pastor Joey Galinato, ang inyong devotion leader ngayong araw ng Lunes. Nagsasabing, pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Bye-bye.